Magbabalik po tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga batas ng Panginoong Jesucristo, ang batas para sa kanyang mga pinaghaharian. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nandito sa aklat ng Mateo 5:48. Kung papansinin po ninyo, ay tuloy-tuloy lamang po ang aking paggamit sa aklat ni Mateo saka tayo lalabas sa mga ibang bahagi ng Biblia para ipakita sa inyo na sa panahon na nagmiministeryo ang Panginoong Jesucristo, ay unti-unti niyang ipinapahayag o sinasabi ang kanyang mga batas sa kanyang mga tagasunod. Mateo 5:48. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Yan po ang ipinapalagay natin na utos na 12. Dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Naririnig natin ang kasabihang nobody is perfect. Ito ang sinasabi ng mga tao na nakagawa ng kamalian o hindi maganda upang patigilin ang kanilang mga pumupuna. Ang kasabihang ito ay naging rason ng marami upang takasan ang pagpupursige na gawin ang pinakamabuti sa kanilang mga ginagawa. Anumang bagay na ginagawa ng tao ay hindi po mapuna dahil yan ang kanilang sinasabi. Nilalang ng Diyos ang tao na ganap. Ganyan ang kalalagayan ng tao nung una. Alam natin kung nais yung tingnan sa aklat ng Genesis, ay talagang perpekto ang tao na tinatanggap ng perpektong Diyos ang kanyang mga ginawa. Halimbawa ay yung pagpapangalan ni Adan sa mga hayop na kung saan ay wala siyang ballpen o kaya ay susulatan, at naniniwala ako na wala ring talaan. Ngunit tinanggap ng Diyos ang kanyang mga ginawa at naniniwala rin ako na hindi niya makakalimutan kahit isa sa kanila. So yan po ang kalalagayan ng tao nung una, subalit lahat ng yan ay nawala dahil sa pagpasok ng kasalanan at napakaliit na porsyento lamang ang naiwan sa atin. Bukod doon ay naligaw tayo sa nais ng Diyos, kaya dapat pala ay magpasalamat tayo sa Diyos, sa kanyang salita. At naway, ingatan natin ang paggamit dito. Sinasabi ko po yan, lalo na sa mga nagtuturo sa relihiyon na katulad ko. Dumating ang anak ng Diyos upang ibalik ang lahat ng nawala sa tao. Tandaan po ninyo ang aking sasabihin. Tanging si Jesucristo lamang ang katanggap-tanggap sa Diyos. Isinugo siya ng Ama upang hindi lamang tagapagligtas sa atin, kundi maging modelo sa tamang buhay na tatanggapin ng Ama. At nais kong sabihin sa inyo, yan ang layunin ng Diyos sa atin sa ngayon, na unti-unti ay maging katulad ng kanyang bugtong na anak. At ang pamamaraan ng Diyos ay ang pag-aaral sa kanyang mga batas. Kaya nga kung mapapansin nyo ay meron akong mga sinasabi tungkol sa mga karakter o pag-uugali na inilalabas ng bawat utos, sapagkat bahagi yan na malaki na ginagawa ng mga batas ni Kristo. Nang ang Panginoon ay nandirito, ay inuutusan niya ang kanyang mga tagasunod na maging ganap. Nagugulat ang mga tagasunod niya siyempre sa mga utos na yan. Pero lalong higit nung sabihin niya, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Unahin natin na tignan ang konteksto ng sinabing ito ng Panginoon sa nakaraan nating pinag-aralan ay tungkol sa love your enemy. Makikita natin na ang mahalin ang kaaway ay may tuturing na pagiging ganap sa mata ng Diyos. Marahil ay may mga iba tayong mga pagkukulang, pero isang daan para masukat ang pagiging ganap ng isang tao, perfectness ng isang tao, ay kaya niyang mahalin ang kanyang kaaway. Marami pong paraan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano natin may papakita na tayo ay lumalakad sa pagiging ganap o tumutungo sa pagiging ganap na katulad ng iniutos ng ating Panginoon Jesucristo rito. Ito po yung ating katanungan na muli tayong magkakaroon ng bahagi sa bagay na ito. Magkakaroon kayo ng discussion, saglit yung i-post ang video kung kayo ay may mga grupo, at ito ang katanungan. Ano ang taong ganap para sa iyo? Ulitin ko, ano ang taong ganap
para sa iyo. Sige po, kayo ay magbahagi ng inyong kaalaman o saloobin tungkol sa bagay na ito. Magbabalik po tayo at narito ang una nating bigyan ng linaw. Ang pagiging ganap ay maring makamtan. Tandaan ninyo ang isang katotohanan na kapag ka ang Diyos ay nag-uutos, alam niya na kaya ng tao. Ang tao lang ang may problema na iisipin niya kaagad na hindi ko kaya yan. At yan ang dahilan na sinasabi ng maraming tao, nobody is perfect, para wala nang magpursigi na maging perfect. Pero hindi natin pwedeng paatrasin ang Panginoon na huwag na yan, Lord. Sinabi niya yan sapagkat nag-e-expect ang Panginoon na kaya itong gawin ng tao to be perfect. Alam natin na maraming Kristiyano, kahit sa mga nagsasabing born again o Kristiyano, ay tinatanggihan nila ang bagay na ito. Well, alam po ninyo mga kapatid, it's high time na tanggapin natin ang isang katotohanan that the Lord is expecting His followers to become perfect. Sinasabi ko po ito sapagkat marami tayong makikita sa Biblia na nag-e-expect ang Diyos na tayo'y maging ganap. Ang salitang perfect, marami po yung kapareho, ibang uri ng salita ang ginamit, but still, ang tinutukoy niya ay perfection. Yan po ay 57 times na binanggit sa New Testament. Huwag na natin isama yung Old Testament. Maring meron tayong kaugnayan doon, pero dito tayo mag-focus sa New Testament na kung saan ay alam natin na pagpasok ng anak ng Diyos hanggang sa panahon ng mga mananampalataya ay 57 times binanggit ang bagay na ito. Ganyan po karami na nangangahulugan na merong expectation ang Diyos sa atin. Sa Mateo 5:48, ulitin ko lang po, kaya't dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. So, maaring makamtan. Tulad ng sabi ko, the Lord is expecting us to be perfect. Period. You cannot argue with the Lord. He is expecting His followers to be perfect. Sinabi ni Pablo sa 13:9, ako'y nagagalak na maging mahina kung kayo naman ay lalakas, kaya idinadalangin ko rin na maging ganap kayo. Si Pablo ay sinasabi niya na idinadalangin ko na kayo'y maging ganap. Paul is a spirit-filled believer of the Lord Jesus Christ. Alam niya ang kanyang sinasabi. Hindi ito sinulat na mababasa natin ngayon kung hindi approval ng Holy Spirit. Therefore, Paul was approved by the Holy Spirit when he said, maging ganap kayo. 2 Corinthians 13:11. Hanggang dito na lang mga kapatid at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap. Muli ay sinabi ni Apostol Pablo ang bagay na ito. Yan po ay siguradong inaasahan niya na ang kanyang mga naakay sa Panginoon ay maghangad din at maging goal nila ang pagiging ganap. Sa Efeso 5:25 hanggang 27, ganito po ang sabi sa Tagalog. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng kanyang paghuhugas sa tubig sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Now, tingnan niyo ito mga kapatid ha. Kailangan i-interpret natin ng tama ang Biblia. Una, ito ay paghahambing sa mag-asawa na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na inialay na ang kanyang sarili. So may payo sa mga mag-asawa that couples should be sacrificial for their perfect relationship. Dito ay pinapakita niya sa atin kung paano pinababanal ang iglesia. Hindi po natatapos dito na ang ibig sabihin itong nangyari rito ay
kagagawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na ang iglesia ay pinababanal. Pero hindi natin mayaalis sa banal na kasulatan na ang iglesia ay may bahagi para maging ganap. So, pinaganap tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, pero alam natin na sinabi pa rin niya, be holy for the Lord is holy, and without holiness, no one can see the face of the Lord. Ano po ang punto ko diyan? We are made holy through the blood of the Lamb, but still we are commanded to be holy. That means ito po ay mutual. May ginawa ang Diyos at dapat tayo ay gumawa rin. Yan po ang ibig ko sabihin. In fact, ganito ang sabi ng Pahayag 19:7 at 8. Magalak kayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis na puting lino, ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Kung titingnan natin, yung mga mabubuting gawa o kaya ay mga banal na gawa, mga pagsunod sa Panginoon, ay ibinibilang na pagdarami ng malinis sa harapan ng Diyos. Pero yan ay dahil kino-convert pala ito ng Diyos sa ganon, pero kailangan nating gumawa para sa ating kalinisan na katumbas din naman ng pagiging perpekto. May mga ilang nabuhay na perpekto. Halimbawa si Noe. Si Noe po ay makikita natin na lalaking matuwid at ganap. Ganito po ang sabi niya sa Genesis 6:9. Ito ang mga salin lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at ganap noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. So, tingnan niyo ito, mga kapatid. Si Noe ay itinuturing na ganap. At paano niya nagawa ito? O paano masasabi na siya ay ganap? Ang sabi rito ay lumakad siya na kasamang Diyos, meaning sinasamahan siya ng Diyos sapagkat naghahangad siya ng ganap na buhay. Si Job, ganito naman ang sabi ng Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking iyon ay ganap, matuwid at natatakot sa Diyos. At siya ay lumalayo sa masama. Dito mga kapatid ay makikita natin na paano ba maging ganap. Iba-iba po ang ipinapakita sa atin dito na anggulo ng pagiging ganap. Katulad ng sabi ko, maraming salita na ginamit instead of perfect. Now, tignan natin ito. Si Job ay naging ganap sa paningin ng Diyos sapagkat siya ay matuwid, may takot sa Diyos at siya ay lumalayo sa masama. You wanna be perfect? Then, itala ninyo itong mga bagay na ito na naganap sa buhay ng mga lalaking binabanggit ko sa inyo. At sinisigurado ko na ang tao, hindi niya tayo ituturing na ganap. Kaya nga laging kasabihan niya, nobody is perfect. But in the eyes of the Lord, iba tumingin ang Diyos. Hindi yun lamang mga panlabas na anyo. But He is seeking for a righteous heart. A heart that He can do something in the life of a person. Nawa po ay nakamtan ninyo ang bagay na yan, naunawaan ninyo ang bagay na yan. So, ito pa ang sinabi tungkol naman kay David. Ako'y nagpakapantas sa ganap na lakad. O kailan ka papa sa akin? Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may ganap na puso. Awit 101, talatang 2. Ganito pa ang kanyang sinabi. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal ganap sa paningin ng Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Meron pong comparison sa isa sa mga anak ni David na yung kanyang isang anak na tinutukoy dito ay hindi naging katulad ni David, na si David ay may ganap na puso sa harapan ng Diyos. Alam natin maraming kasalanan si David. Alam natin ang tungkol kay Bathsheba, ang pagbilang niya ng kanyang mga sundalo upang parang nagkaroon ng pride. Subalit, ang mahalaga ay meron tayong puso
Una, si David ay kinilala bilang a man after God's own heart. At isang bagay na nakita ko kay David, kapag ka itinutuwid, ay tumatanggap siya ng pagtutuwid. And that is something else before the eyes of God. Ang mga lingkod ng Diyos kapag ka kinukurek ay nagpapakumbaba, hindi nagmamataas kasi mahirap ituwid ang tao na nagrarason sa kanyang kamalian. But everyone that I know in the Bible na talagang kinalugdan ng Diyos kapag ka sila ay nagkulang at itinuwid ng Diyos sapagkat ang Diyos ay parang ama na nagtutuwid. Pagka hindi sila nagrarason, talagang ang Diyos ay nakakagawa sa kanilang buhay. Isa pang lalaki, si Asa, isang hari po ito sa Juda. Ngunit ang mataas na dako ay hindi inalis, gayon may ang puso ni Asa ay ganap. Ang puso ni Asa ay ganap sa harap ng Diyos sa lahat ng kanyang panahon. Si Asa po is one of the revivalist king of Judah. And makikita natin dito, sigurado ko may mga pagkakamali si Asa sa mata ng tao. But in the eyes of God, dahil meron siyang puso na naghahanap sa paraan ng Diyos at sa Diyos mismo, ay itinuturing siya na ganap. Marami pong ganap sa Biblia. Pero basahin ko muna itong paano makamtan ang pagiging ganap. Ganito po ang sabi niya, magkaroon ng puso na nakatuon sa Diyos. Yan po yung binabanggit ko kanina. Talagang ang puso mo ay matuwid. Nagkakamali ka, tinutuwid ka ng Diyos, tinatanggap mo ang pagtutuwid ng Diyos, then yan ang puso na nakatuon sa Diyos. He loves God's correction. Hindi ko sinasabi na hindi siya nagkakamali, but he can even say to God, Panginoon, paluin mo ako. Yan ang mga tao na naghahanap ng matuwid na buhay sa harapan ng Diyos. Ang pusong ito ay laging hangad na mapunuan ng presensya ng Diyos. Ang nais niya ay ang naisin ng Diyos. Again, hindi nangangahulugan na hindi nagkakamali, hindi nadudupilas, subalit ang kanyang puso ay naghahangad na malugod ang Diyos sa kanya. Maging ganap sa pananampalataya, hindi natatangay ng maling aral. Ito po ay isang pagiging ganap, meaning maturity. Isang tao na itinuturing na ganap sa Biblia ay lumalago sa pananampalataya. Pursigido siya sa mga bagay sa Diyos. So from that baby Christian, ay talagang nagmamature sa day by day. He keeps on seeking the Lord. And later on, he becomes mature. And in the eyes of God, it's a maturity and it's a perfection. Hindi yan sa tao. Pangatlo, may magandang asal, karunungan at naglilingkod sa Diyos. I think yan ay makikita natin sa Efeso 4:11 hanggang 14. Nandiyan po yung mga bagay na yan. Basahin po ninyo, ulitin ko, Ephesians 4:1-14 or 15. Then makikita niyo itong sinasabi ko dito na may magandang asal, karunungan at naglilingkod sa Diyos. Isa pa ay gusto niyang gawing modelo ang Panginoon at nagpupursige siya sa pagiging katulad ng Panginoong Kristo. Putulin ang lahat ng pinagmumulan ng kasalanan. Mga kapatid, ito ang isang tao na nais maging ganap. Alam niya na ang isang bagay na kanyang gagawin ay nagpaparumi sa kanya and he say no to ungodliness. Tayo lahat ay mayroong pagnanais na taliwas sa nais ng Diyos, yung kagustuhan ng ating laman. Pero yung tao na nais maging ganap ay talagang sabi niya, no, it's ungodly. Masama ito. Hindi ito para sa akin. Hindi ito ang nais ng Diyos para sa akin. So matuto tayong magsalita ng no, say no to ungodliness. And I believe na ituturing yan ng Diyos na pagiging ganap sa kanyang mga mata. Number 5, maging totoo ang pag-ibig sa kapwa, maging sa mga kaaway. So yan yung nakaraan nating lesson na yung pag-ibig natin ay totoo sa ating puso. Marami kasi ay, sabi nga, pakitang tao, ngising aso. So hindi po yan papasa sa Diyos. Sabi ko, ulitin ko, sa mata ng tao, we can never be perfect before their eyes. But there is something who sees not only
our actions, but our motive. Yung issue ng puso natin, yung ating motibo sa ating mga ginagawa, napakalaking bagay nun sa dakilang amang nasa langit. And alam niyo mga kapatid, ang paggagantimpala ng Diyos ay hindi po agaran na kapag ka may nakita o nagawa kang maganda, iisipin mo na agad. No, that's not the way of God. Ang way ng Panginoon ay medyo matagal, but it will surely come. We can never mock God. Whatsoever we sow, we reap. Ano ibig sabihin yan? Pag kayo ay nagtanim, hindi naman kayo aani ka agad ng bunga. Darating pa ang panahon, pero magpapalipas ka muna ng mga ilang panahon bago ka mag-aani sa bagay na itinanim mo. So yan po ang ibig sabihin yan. Ang susunod nating pag-uusapan ay ito. Pagiging ganap, ang pinakamataas na layunin ng buhay ng mga mananampalataya. Ulitin ko po. Magiging ganap ang pinakamataas na layunin ng buhay ng mga mananampalataya. Ganito ang sinabi ng Efeso 4:11 hanggang 13. Gagamitin ko po yung English version nito. Sinabi doon, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Marami tayong katotohanang makikita rito, pero unang-una ay nagbigay ang Panginoon ng mga kaloob sa kanyang iglesia upang ito ang mga humubog sa mga mananampalataya. Saan? Sa pagiging ganap. At makikita natin dito na bawat bahagi nito ay bahagi rin ng pagiging ganap, ang paglilingkod sa Diyos. Kaya niya sinabi, for the work of ministry. And then sinabi pa niya, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith. Merong pagkakaisa sa kaisipan. Hindi katulad sa ating mga nakikita sa ngayon na bangayan ng mga nagsasabing mga Kristiyano. And in the knowledge of the Son of God. Alam natin na ang pagkakilala sa Panginoon ang isa sa mga pakahulugan ng buhay na walang hanggan. Juan 17:3 na nangangahulugan yan na dapat ay patuloy tayong lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos ay sinabi niya, and become mature. Kanina ay nasabi ko sa inyo na ang pagiging ganap o mature sa kaisipan ng mga Kristiyano ay itinuturing ng Biblia na ganap. At pagkatapos ay sinabi niya, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ulitin ko po yon, yan ay napakahalaga, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang kahulugan po niyan ay layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos ang maging ganap na katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Alam natin na siya ang isinugo ng Ama para maging modelo sa atin. At ano ang Panginoon? He is a perfect person in His humanity. Alam natin na hinubad niya ang kanyang buong pagka-Diyos. Yan ay dahil nais ng Diyos na siyang maging modelo natin. Kaya nga niya sinabi, follow me, sumunod kayo sa akin, ay dahil nais ng Diyos na maging katulad natin ang kanyang bugtong na anak sa lahat ng aspeto, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang pangalawa ay sinabi pa sa unang Juan 2:4-6. Pakinggan po ninyo maigi. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. So tandaan natin yan, na kapag ikaw ay hindi sumusunod, malinaw ang sabi niya rito na ikaw ay sinungaling. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos na maging katulad natin ang kanyang bugtong na anak na naging masunurin nang siya'y pumarito rito sa lupa. Sa verse 5 ay sinabi niya, ngunit ang tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito malalaman natin na tayo ay talagang sa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Nakita po ba ninyo yun? Sabi niya, sino mang nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay na katulad ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo.
Alam nyo, marami pong hindi magamit ang talatang ito sapagkat ipinapakita na parang napakataas talaga ng standard ng Diyos. Pero ang linaw dyan, kung gusto mo talaga na maging perfect, at dito ay pinapakita ko sa inyo na ang isa sa mga layunin ng pagparito ng ating Panginoon Kristo ay para sundan natin siya at mabuhay tayo na katulad ng kanyang pamumuhay. Ang linaw-linaw po rito dahil yan ay perpekto sa mata ng Diyos. Sinabi pa sa unang Juan 4:17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo ay tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Tingnan nyo, kung gusto nating maging matatag at panatag pagharap natin sa Diyos na banal, perpekto, ay kinakailangan maging katulad tayo ng Panginoon sa daigdig na ito. Nangangahulugan yan na ang pamumuhay ng Panginoon ay kailangang makita sa atin. Unang Juan 3:2-3. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo tayo magiging katulad niya sapagkat nakikita natin kung sino talaga siya. Yan po, makikita natin na itinuring tayong anak ng Diyos. Naging kapatid tayo ng Panginoon Kristo. Makikita yan sa Hebreo Kabanata 2. At sinasabi rito ng apostol na sa ngayon na hindi tayo ganap na katulad ni Kristo, pero ang mahalaga diyan ay nagpupursige tayo sa pamumuhay na katulad niya upang sa kanyang muling pagbabalik, maging ang kanyang katawan na tinatawag na glorified body ay maging ganap na katulad natin siya. Pero pakinggan ninyo ang sinabi ng 3 talata kung paano naman tayo nabubuhay habang hinihintay natin siya. Sinabi niya, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niya na malinis. Nagsisikap ka ba na maging malinis tulad ng Panginoon Kristo na hindi nadungisan ng sanlibutan ito? Muli kong ipaalala sa inyo na yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinagkaloob ang banal na Espiritu upang tulungan tayo na mabuhay na malinis at banal kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Now, ano pong pag-uugali ang pinapalabas ng utos na ito? Tandaan po ninyo itong salitang ito sa English. It is excellence. Ano ang excellence? Ang excellence ay yung pinakamataas na standard. That is how supposed to be Christians should live. They have a high standard because God's standard is very high and we are trying to reach that standard of God. Mga kapatid, ito ang maganda sa mga tunay na Kristiyano na naranasan ng kapanganakang muli. Hindi ko sinasabing naranasan ng pag-a-attend. Ang daming nag-a-attend sa mga gawain na hindi naranasan ng tunay na kapanganakang muli. Yung mga tunay na ipinanganak muli, nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos na yun ang tumutulong sa kanila. Ang banal na Espiritu ay laging naghahangad yan ng excellence, perfectness, because God is excellence. Kaya hanggat hindi nararating yung bagay na yan, dapat pursue natin yan. Pero tingnan niyo ito mga kapatid. Nang sabihin ng Panginoon ang ganito, the greatest commandment is this, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and strength. That means excellence. Yan ang hanap ng Diyos sa atin. Excellence in love for Him, with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. Yan natin makikita. God is 100%. May sinasabi silang 101%. Meaning, exceeding excellence ang Diyos natin. So God is an excellent God. He has a very high standard. Sa Old Testament, bagsak silang lahat sa mga batas ni Moises. Pero ang batas ni Kristo ay lalong itinaas. At ang maganda ay inaasahan tayo ng Diyos dahil nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. At yan ang ibig ko sabihin, na dapat ay na-born again talaga ang isang mananampalataya para yung napakataas na katulad nito na mga batas ni Kristo ay kaya nating isakatuparan. The Spirit is the Spirit of grace. He is not the
unmerited favor. He is the helper. He is the enabling person of God for the believers. Ine-enable niya tayo. Gumagawa siya ng paraan sa bagay na hindi natin kayang maisip kung paano. But God is helping us. Yun ang maganda doon. Hindi sasabihin ng Panginoon sa atin na, follow me, na hindi kanya tutulungan. Actually, kung pupunta kayo sa chapter 7 ng Romans, ay makikita nyo, bagsak sila sa law at ang isa ay kulang, ang Holy Spirit. But when the Holy Spirit came, maging ang Panginoon, nagkatawang tao siya, nakatulad natin, at nagagawa niya ang kalooban ng Diyos, nasusunod niya ang batas at perfect siya sapagkat nasa kanya ang Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit before he plunged into the ministry and he can do the things of God. At kung ikaw ay born again, you can because the Holy Spirit is in you. If you don't have the Holy Spirit, sasabihin mo, nobody is perfect. Oh, you are not perfect in your own, but praise God, He has given us the Spirit to make us perfect. Tandaan po natin ang katotohanan yan. Excellence must always be in our hearts. I give my best to God and He will do His best through me. Do not settle in mediocrity. Yung substandard. Ang hilig ng maraming tao dyan. Yung substandard. Pwede na yan. No. Aim for excellence because the Holy Spirit is on you. Especially sa mga bagay tungkol sa Diyos. Paniwalaan natin ang katotohanan yan at makikita natin may gagawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Pakinggan po ninyo sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:12 hanggang 14. Muli ay gagamitin ko po ang English version nito na ganito ang sinabi. Not that I have already obtained all these things or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Dito ay makikita natin na maging si Apostol Pablo, nung siya nabubuhay pa, ay inaamin niya na talagang kailangang magpursigi pa siya. At ano ang pinagpupursigihan niya sa palagay ninyo? Yan ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Yan ang goal niya sa buhay. Tulad ng sinabi niya sa unang Juan 3, kanina na binasa natin, na habang tayo nandito, hindi talaga natin marating ang bagay na yon. Alam niyo po, kung yan ang goal natin, yan talagang magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Marami ay naging hangarin o goal ang mga material na bagay sa mundong ito at kapag nakuha na nila o kaya hindi nila nakuha, dumarating sila sa frustration, alam nila na may kakulangan pa rin. Pero dito sa ating goal to be perfect, hanggang tayo ay nandito sa mundong ito, hindi tayo maging katulad ni Kristo, niloob yan ng Diyos sapagkat nais niya na patuloy tayong magpursige. Ganyan ang sinasabi ni Apostol Pablo rito. So press on towards the goal to win the prize, and the prize is Christ Jesus. Oh, how we wish na pagdating sa karya ng Diyos ay mayakap natin ang ating tagapagligtas, ang nagbigay sa atin ng kanyang buhay upang magkaroon tayo ng karapatan sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa inyo ito, na ang perfectness sa mata ng Diyos ay yung kanyang kagalakan para sa walang hanggan. Yan ang disenyo niya sa lahat ng bagay, maging kagalakan niya sa walang hanggan, sa walang katapusang panahon, at yan ay makikita lamang sa kanyang pag-ibig at galak sa kanyang bugtong na anak, kaya't kinakailangan tayong maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa atin pong pagwawakas ay nais kong basahin itong mga katanungang ito just so we can evaluate ourselves. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata at pakinggan po ninyo itong mga katanungang ito. Naniniwala ka ba na kaya mong maging ganap at dapat ay magsikap ding maging ganap?
Nagsisikap ka ba sa kagandahang asal at karunungan mula sa Diyos? Paano mo pinakikitunguhan ang iyong mga kaaway? Nagtatanim ka ba ng kabutihan sa kanilang buhay? Ang pagiging ganap ay nagsisimula sa Diyos. Nais mo bang hingilingin sa Kanya ang bagay na ito para sa iyong buhay? Okay, so ngayon ay magkaroon kayo ng pagbibigay ng inyong mga natutunan o kaya ay discussion, and then ang leader po ninyo ay ipanalangin kayo o kaya ang inyong ama sa tahanan. Magandang araw po. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Hari, Diyos, at nagmamahal sa atin. Purihin siya.